Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. Samahan nyo kami ngayong araw na to. Bibili tayo ng regalo for Korean Lunar New Year. Dito sa Korea, we celebrate two big holidays. First is yung Solar. First is the Seollal or yung Korean Lunar New Year. And then, second is the Chuseok. Yun yung Korean Thanksgiving. Yun yung mga big celebrations na talagang pinapaghandaan dito sa South Korea. And yung time para mag-gather ang buong pamilya. So, samahan nyo kami ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Nag-snow kanina. And mahangin today kaya malamig. Si Ijun, meron siyang schedule together with his friends. Kaya kaming tatlo lang nila ina. Kakain muna kami ng lunch. Sundae-cook. I'll show you kung anong itsura nun. Perfect for a cold day ang sundae-cook. Gamit ko na yung gloves na nabili ko sa Chaju. May nagtanong, anong boots yung ginagamit namin kapag snowy? To tell you honestly, we stopped wearing boots kasi hindi naman namin siya palaging nagagamit. Nung mga bata, si Ina and si Ijun, when they play sa snow, kailangan talaga ng boots. Ngayon, hindi na nila feel magsuot ng boots. And ako, kapag snowy, ina-avoid kong maglabas-labas kasi madaling sumakit ang ulo ko. Ayoko ng lamig. Ganda maganda ang Korea kapag nag-snow. Side dishes. So this is the sundae-cook. Ayan, tenga ng baboy to na merong sundae. Yan. Part ng pork. Tapos ito, pinaka pampaanghang niya. Mix lang. Pwede tayong maglagay ng perilla. Okay. Pwede nyo i-adjust yung lasa. Pwede maglagay ng salt and pepper. Kung gusto nyo pang mag-add ng gulay, pwede naman. Ito yung pinakasawsawan niya. Alamang. Kain tayo. And then, meron tong kanin. Careful sa sabaw, mainit. Yung cover ng rice, pwede nyong gamitin. Lagay nyo yung sundae. Kumangkam mo? Para hindi nyo mainit kainit. Palamigin muna. Anong lasa nito? Parang pinapaitan sa atin na maanghang. Ito yung sundae. Sausaw natin. Masarap. Pag umorder ka ng sundae-cook or any kind of stew, automatic na meron ng kasamang rice. So, hindi nyo na kailangan umorder ng extra rice. Unless gutom na gutom kayo, ha?
Radish side dish. Pang-balance ng lasa. Masarap talaga to kapag winter season. Okay, solve ang lunch. Ang isang order ay 10,000 won. Nag-snow na naman. It's snowy. Bago kami bumili ng gift. Ay, alamig. Pupunta muna kaming Oliviang. Dila namin ng makeup si Ina. Kami na talaga ang supportive parent. I'm so cold, baby. I'm so cold. Sorry! Ay, dapat pala kay Alex ako ganun. I'm so cold. Sorry! 추워. I'm so cold. 아니야, 난 춥지 않아. 춥다 추워. 우리 춥다 바람 부니까. Lamig. Ito'ya? Ay, naku, sasakit ng ulo ko nito. Snowy day here in Korea. Para daw dandruff yung snow. Kinompare yung snow sa dandruff Dandruff talaga, anak. Snowy day in Korea. Basta warm ang leeg at ang kamay. Hindi nyo mafe-feel yung lamig masyado. parang di ka panipaniwala yung sinasabi ko, nanginginig ako. Okay, welcome to Oliviang. Olive Day daw. Naka-sale for 5 days. Which one do you need? Ito yung mga brand naka-sale. Ang daming magagandang shade. Puntahan ng mga estudyante ang Oliviang para sa skincare and makeup. Kasi madaming brands and options na affordable para sa mga students. Okay, done. Punta kami ngayon ng E-Mart na. Yung powder na gusto niya, sa online ko na binili kasi mas mura. Wala ng snow. Let's go to E-Mart, to netizens. Bili na tayo ng regalo. Okay, nasa E-Mart na kami. Madaming tao ngayon. Mga namimili pang handa, pang regalo. We're thinking about giving wine this year para maiba. Ito may free na glass whiskey. Kapag ganitong holiday, naka-gift wrap na ang mga regalo and libre na din ang paper bag. Bumili kami ng beer. Ibigay namin sa in-laws ko. Kasi si Abuji, Omoni, and sister-in-law umiinom ng beer after meal or habang kumakain sila. Kasi taglamig. Ito yung alak na ginagamit sa ancestral rice wine. Okay. Para siyang tuba sa atin. Traditional rice wine. Popular din na pinangre-regalo ang prutas dito sa South Korea. Magkano etong ganitong mansanas? 49,520. Ito naman 55,840. Pear 79,200. Meron pa bang binibentang apples and pears ang mga biyanan ko? Yes. Nag-earn sila ngayong holiday season. Mahal kasi ang bentahan ng prutas kapag holiday. Aside from fruits,
aside from fruits, meron pang ibang gift set. I'll show you to netizens para may idea kayo. Itong dried sweet potato, 34,980. Nuts, 32,370. Ito pa. Ito pa mga nuts. Ay, mahal to oh. 84,830. So, may mushroom din. Ay, ang mahal. 82,600. Tapos, ito. Mushroom and nuts. 89,600. Bili kami ng itlog. Wala nang itlog sa bahay. Kakabake ni Ina. 2 trays na yung binibili ko. Kasi nga, palaging nagbe-bake si Ina. Ito pa. Ito yung ginseng. Ito. It's 132,000. Ay, ang mahal. Tapos ito naman, 148,000. Ganito itsura niya. Ito naman is dodok. 68,000. Mas mura. Yun yung mga madalas ding iregalo para sa mga elderly. Kasi maganda sa katawan and health ang ginseng. Ang busy ng mga tao ngayon dito sa Korea ngayong holiday. Pero alam nyo, iba pa rin ang holiday sa Philippines and hindi ko ipagpapalit ang Christmas and New Year natin. Wala na kami masyadong bibilan today kasi 2 days din kaming magstay sa bahay ng biyanan ko. Okay, another gift set na madalas ding ibigay ng mga Korean ay ang spam. Tapos, yung mga pang luto-luto, yan. 34,930, 49,900. Ito rin. Parang jelly type shop. Pampaganda. Magkano to? 57,800, 1+1. Ang dami. Okay. Tapos meron ding coffee gift set. Yan. Ito yan. 38,200. Ay, ito yung dati, oh. 5+1. 28,400. Bumili kami nito last time, eh. Tapos, meron pa. Ang dami, no? Ito. Okay. Shampoo and soap set. Ito, 25,950. 31,950. Meron din tong toothpaste. Ito, 21,630. Oh, ito. Ito ay nakasale, 27,950. Nagpabili ako kay Alex ng collagen. Collagen ang pronunciation namin nasa Korea. 59,900, 1+1. Okay na? Pampaganda ng skin. Thank you. Si Alex, binigyan ako ng gift certificate. Sabi niya, mag-shopping ako. Sabi ko, wag na lang, gamitin na lang namin dito. Pambayad. Wala naman kasi akong bibilin para sa sarili ko. Kesa gumastos pa siya ng extra para sa regalong binili namin. Ang cute ng mga hanbok. Traditionally, nagsusuot talaga ng hanbok ang mga Koreans kapag holiday. Pero over the years, nawala na yung ganong tradition. Kasi uncomfortable naman magsuot ng hanbok habang nagluluto and mahal ang hanbok. So, parang bihira na lang yung family na sumusunod sa ganong tradition. We are already home to netizens. I-share ko sa inyo ang aming
E-Mart haul today. Wala naman kami masyadong pinamili. Yung wine gift set and beer, nasa sasakyan na iniwan na namin kasi dadali naman namin sa in-laws ko. So, bumili kami ng 2 trays ng itlog. Tapos, wait. Sanitary pads. Ay, alam nyo, para sa mga malakas yung dalaw nila, I recommend na gumamit kayo ng overnight underwear type. Sobrang comfortable niya. Tapos, i-recommend ko din yung No Brand. Kasi, hindi siya makati talaga. Ang ganda niya lang sa skin. Bumili rin ako ng panty liner. Ewan ko, hindi ako sanay na walang panty liner. Kayo ba? Sabi hindi daw healthy yun, pero dapat regular naman nagpapalit. Para ma-maintain yung proper hygiene. Tapos si Alex bumili nitong ethanol alcohol swab. Panglinis ng salamin and ng cellphone. Nabili namin to sa Daiso, 2001 lang. Tapos bumili ako ng cotton panties sa Chaju. Maganda kasi yung tela dun. And favorite ko na bilhin na snack sa No Brand, itong cheddar cheese ball. Kinahain ko to kapag nanonood ako ng movie, drama, and nagbabasa ako ng libro. Kasi bumili nitong trolley peach rings. Tapos nagpabili ako kay Alex nitong Songyu Collagen. Pomegranate Collagen Gold. Nag-open na si Ina eh. I'll show you to netizens. Yung isang box, merong 7 pieces lang. So, I'll show you to netizens kung ano yung itsura niya. Ganito siya. Kanyang all in all, ang total ng pinamili namin today is around 280,000 won. Okay na din kasi nga bumili kami ng pangregalo. So to netizens, sana nagkaroon kayo ng idea kung anong mga typical gift sets na binibigay and natatanggap ng mga Koreans every holiday season. Last time na nag-meet and greet ako, namigay ako ng Korean style gift set. Hopefully, sa susunod na meet and greet or any event na i-organize ko, makapagbigay ako sa inyo ng Korean style gift set. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Heart, heart. Mas masaya pa rin ang holiday natin sa Philippines. Ibang-iba talaga. As in. Oh, sana makapagpasko na din and New Year kami sa Pilipinas soon. Alanganin kasi yung bakasyon ng mga bata. Anyway, bye-bye! Abangan nyo yung magiging celebration namin together with my Korean family!